Pag unconscious patient, o paano kung hindi, para maano nila paano kung di ba conscious si patient? Paralyzed. Kung halimbawa sinabi ng doktor na complete bed rest without bathroom privileges, ibig sabihin hindi tumili siya, hindi pwedeng bumaba na siya, pwedeng pumunta sa CR, at overdated lang sa kanya, kaya dito rin siya sa bed, hindi siya pwedeng bumangon, ha? So, the purpose also ay to prepare a neat bed with the least possible disturbance to your patient. Kasi dapat mag-release tayo ng gumawa ng occupied bed kasi parang kung naman na-i-irita na si patient tapos kayo ang bago-bago ng gumawa ng occupied bed. So the first thing that you're going to do ay syempre tapos na pala after ng bed bath, mag-occupied bed na kayo. So ayan, naka-ready na yung mga materials niyo, mga equipment niyo, but before you have to hold your mga equipment, you have to sanitize your hands. Then, ito tuloy-tuloy na kasi after ng bed bath. Of course, you have to check the wheels of the bed, nakalak. Provide privacy for your patient, adjust the bed in a comfortable working height. Check for any obstacles on the floor. Put it under the bed. Check your side rails. Nakataas yung side rails kung saan you're not working. Hindi iwas sa pasyente. So you unlock now the blanket on your top sheet. The side rails. Remove the blanket. Kung hindi nyo abot, punta kayo sa kabila. Kung i-reuse ninyo, ilagay nyo lang sa chair. You start putting the upper. Then, you now put upper. Ang tawag dito, back blanket. Itong blanket will be the one to provide privacy for your patient. We start putting the hamper. Now we're going to let the patient move in the side hamper. Kaya naman ng patient na mag-move on her own, hindi ba siya ang mag-move, kung hindi i-assist dito sa una yung dito sa my shoulder, tapos dito, tapos dito sa paa. Assist siya. And then the side base. You can now start unpacking. So while unpacking your linens,
We're going now to check for any personal belongings. Baka may napasama mga cellphones or mga pera. Yan, church na baka napasama. Correction. Mag-antak muna kayo bago mo ipipawag si patient. Nilog na natin si patient na dito sa side. Then, we're going to let the patient face us. So, ma'am, I'll be turning it to your right side. So, alam niyo na yung proper positioning. So, ma'am, the count of 3. 1, 2, 3. Ayan, tignan nyo na talagang hindi naka-expose. But let's go to the other side. Then you roll now your soiled linens. I-roll nyo ang paloob para yung mga pathogens ay nakakontain. So you roll it as close to the patient as possible. So hanggang sa, makikita nyo, doon sa may ilalim ng coat niya. Sige, para mas malamin yung matanggal. Ha? Then you get now your towel. We're going now to clean the bed. Anong gagamitin nyo na mag-bleach ng bed? Bleach. Alcohol, Lysol, silver solution, bleach. Andyan si pasyente, mag-i-spray kayo ng mga ganon. So ang gagamitin lang natin ay warm water. Pag andyan si patient, warm water lang hindi kayo mag-i-spray. Kasi syempre, andyan si pasyente. Use your proper body mechanics. Discard, put it in the hamper, remove your gloves, sanitize your hands, then you wear again another pair of gloves. Saan nyo itatapon yung loose na gloves ninyo? Brush or sa mga dapat. Huwag sinasama sa ating. So, ayan. We're not going to lay our. So, ito yung parang yung regular na bed making na yung gagawin. Ito naman, pag i-roll nyo is towards you na, ha? Para itong back part will touch the soiled linen. Itong clean part, naka-roll pa rin siya. Same. Same na. So, tap muna natin. My turn. And mag-play your next would be your
flow sheet. Then tap. Okay? Thank you. Seconds. Put up the side, before you put up the side rails, you let the patient stay in the supine position. So, return din muna to your supine position. Ito, ayusin nyo na bago nyo ipa-turn si patient at baka mabalot siya. So, 1, 2, 3. You reposition now the pillow. Excuse me, ma'am. Then, turn nyo na naman dito sa side. Turning to your left side, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Over the patient. Put up the side rails. Go to the other side. Put up the side rails. Remove some linens. Roll, roll, roll. Ito tanggalin na na yung rubber sheet. Kung i-reuse ninyo, kung nasan ninyo, kung hindi, lagay nyo na lang. Separate. Bago yung tanggalin sheet. Yes. Sa rubber sheet mo. Separate nyo. Una yung tanggalin sa rubber sheet. Yung parang sa ano rin, pag nagbe-bed making kayo sa ibang close bed or Pag nagtanggal na tayo, di ba? Pinuuna natin discard, tanggalin pwede sa na rubber lang, sheet. sir. Get now your towel with warm water. Clean ulit. So, wag muna kayo magtatanggal ng gloves kasi maglilinis pa naman kayo. Discard, put it in the hamper, remove your gloves. Sanitize your hands, then wear again another pair of gloves. So, ito na kayo ng gloves na. And then you pull out the bottom sheets, your bottom linens. Dito naman, hindi mo i-expect pa din na yung as in perfect ha, kasi syempre mahirap din naman na andyan yung pasyente, pero make sure naman na malinis pa rin and rain-proof ang inyong bed.
cap sheet, pwede nyo namang ipatong kay patient. Ba't nilang tatakpan ng mukha niya, ha? Baka maging post-mortem. Silo pala, no? Yes. Ito, dalawa kasi na you can, pwede nyo nang ilagay yung pilo, magpalit na kayo ng pilo. Tapos pwede rin na after ng buong procedure ay magpapalit kayo ng pilo. Pero para dire-diretso, lagyan muna natin yung kanyang pilo. So it would be better if before Oo, you lagay lay na lang the natin yung pilo. below you Yan na. before you lay the top sheet, Mhm. magpag na tayo. Nakasupply na si patient, magpapalit na tayo ng pilo. So eto, yung iba kasi nagtatanggal na ng pilo, hindi pa naka-prepare yung bagong pilo. Oh, so yung iba syempre paano kung hirap si patient na huminga tapos wala siyang pulutan, di ba? So nakalakal ganyan si patient. You prepare now your eyebrow pilo. Hindi tayo papapuntas na. Hindi kasi malinis naman yung hawakan natin. Di ba nagpalit tayo ng tinanggal yung solve? So dire-diretso na. Oo. Hindi gusto lang hindi ka Okay, pag natanggalin natin lahat, yung old soil bottom sheet, rubber sheet, and row sheet, saka para tayo Yes. papalitan. Okay, wash hands again. Remove gloves, wash hands, then wear mask. Excuse me, ma'am, will you be changing your pillow? Pero malinis na malinis. Ito malinis na rin ang pillow. Yan, dali na natin lagay natin top sheet. Gusto ko sorry. Cut mo na lang yung video.
side. Over, top sheet and your blanket. Stretch mo ha. Hmm? Tawag na. Hmm? Then you let the patient hold the top sheet and the blanket. Then hold this for me. Then you're going to roll. So parang yung pagtanggal ulit natin kanina ng top sheet niya, di ba? Tatanggalin na natin yung kanyang back blanket. So roll, roll, roll. Dahan-dahan din kayo sa pagtanggal ha. Huwag yung basta-basta hinihila. Discard, put it in the hamper. Stretch. Give your marker. Then, check nyo yung mga taki ninyo. So, yung sa ano naman, sa toe clip, itataas lang natin ito. In between her toes. In between her feet. So, halimbawa niyan, nakaganyan. Tatas yun nandito. So, Kasi lang yan. That's already gaganyan. okay. That's already that. Ayan. So, pawiggle nyo ma'am, can you wiggle your toes? Ayan, may space na yan. So, yan na yung pinaka. Hindi na ang toplit ah. Okay. O, hindi na. Huwag na kayo daralit ng tama Ganun ninyo. na naman na. Wala yun. Yes. Hilahin nyo lang, itataas nyo lang ito. Nataas nyo lang yan. Basta Kailangan kung loose asan- yan. Oh, Kung basta asan kung yung- asan yung gitna nung yung ano, yung kayo. Tataas. Then put up the side reins again. Tubusin nyo na lang. So kung sa unconscious patients, di nakaganyan sila. Sa mga conscious patients naman na maya-maya ay kailangan i-monitor yung mga vital signs, pwede naman na yung side na ito ay hindi na siya nakatap. Para hindi kayo mahirapan every 2 hours, every hour, mga vital signs kayo. Tapos antak kayo, antak na naman, antak and antak. So, pwede naman na kung halimbawa monitoring si patient, at saka hindi naman ganun na pwede gaganto naman yung dilatation. Basta hindi siya sumasayang. Para kung halimbawa kailangan mo siya i-monitor, alam ko na, did you take her blood pressure, vital signs, tapos balik namin siya. Pero sa mga unconscious patients naman, meron naman sila monitoring machine. So
So, andun naman na lahat ng mga BP nila, yung mga ibang vital signs nila. So, pwedeng naka-pack lahat. So, how are you feeling now, ma'am? Siyempre, i-ask kung kumusta si patient after na napalitan yung kanyang beddings, yung kanyang linens. And then, if you need anything, ma'am, here's your water in your cold bed. We just look at that and just be at the kitchen to prepare for your food. Ganun lang. Ayan. So, ito ha, i-check nyo maigi ha. Stretch nyo lang para magandang tignan na talaga. Wala siyang lahat nyo lang lang. Your monitor. Ayan. Ganun lang siya. Okay, that's all. Then, you remove now your gloves. You do your aftercare first, o yung mga ginamit yung mga gloves, yung mga cloth na tapos dalhin na yung mga soiled linen sa laundry. Then you do now your, you remove your gloves, sanitize your hands, and you go. So ano ang ilo-document nyo, kung ano na yung na-observe nyo kay patient, kung hindi pa meron kayo nakita ng mga belongings na doon. Kaya kung habang nagpapalit kayo, napansin niyo na may meron siyang bed sore, kung gaano palalim yung kanyang bed sore, ayan, pwede nyo na rin i-document. Okay? Questions? Naintindihan? Yeah, tears and dry,